Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 2024. Y ahora mga kami para itong sa Indo, mga Bareta, dito po sa Kakampi Network News. Mga Baretang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mantabayaran kita sa Rabay sa 99.9 WEB-FM Kamsur. Halip po dyan sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi Partido area. Siriba sa 91.9 BBS-FM sa Daga City. Sa pangarang kabilog ng puwersa kang Kakampi Network News. Halip po rin sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Daga City. E para ko si Ken Palma sa Rado Technical. Ako po si Jun Bernasa. Mahatod ka mga Bareta. Ngunyan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. O yan ang mga Bareta ng Senado Nasional. Bagos nang tinanggal kang ombudsman si Alice Goo sa pagiging alkalde kang Bamban Tarlac matapos patawaring guilty sa kasong grave misconduct. Isinasabit sigo sa sinakyanang Philippine Offshore Gaming Operators sa Bamban bagay na Pauro Trumana Pig ninigarang kairi. Apor kayan, dinudahan pa man si Goo nasa sumot na Chinese National kung saan kalagtarikod na Hunyo 18 taong 2024 ipinalawas ni Senador Wing Gatchalian ang sarong dokumento na nagkasabing may posibilidad subot na si Gu Huaping ang tunay na pangaran kan tinanggal na alkalde kang Bamban Tarlac. Pagkatapos kini Hunyo 27 ipigbulgar ba ni Senador Risa Ontiveros na kinumpirmar ka National Bureau of Investigation NBI nasasaro sa naman si Goo asin ang Chinese National na si Gu Huaping. Kalagtarikod sa ng Hulyo 13 kan magparawas ng Senado ng arrest warrant order laban kay Goo muli sa dekade pagkatintir sa mga pagdagog kan Senado. Particularmente kang komite kan nagtarikod na Hunyo 26 asin Hulyo 10 katakod kan sinakyan ng Pugo Hub sa Bamban. Apor sa suspendidong alkalde sinangat man ang arrest order laban kay Dennis Culanan, Nancy Gamo, Sheila Goo, Wesley Gi, Jiang Xiong Go, Ximin Go asin Winhee Lin. Mentras na pinagusulat ang baretang ini dahil pa masusog kung hay na ang sinambit ng alkalde na dagos ng tinanggal. Mientras tanto, resulta ka ng investigasyon kang kuha sa Entel asing confidential fund kang Office of the Vice President asing DepEd sa laram kang lidrato ni Vice President Sara Duterte pinapasubitin na kang Kamara. Tapos na ang ginibong investigasyon kang Commission on Audit sa pag-question na intelligence asing confidential funds kan opisina kan Vice Presidente kalagtarikod na 2022 asing confidential funds kan Department of Education kan siya sekretary pa kan nasinabit ng ahensya. Ini ba ang pag-report ni COA Chairman Gamaliel Cordova duman sa Kamara sa budget hearing kang Commission on Audit para sa 2025 na nakakantinad 134 billion pesos. Sa interpellation ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, sinabi ni Cordova nagsimbag na ang OVP asin DepEd sa kasuguan na magsubitin kang report kung paano ginamit asin ginastos ang Entel asin confidential funds. Kamaliman sa inimbestigaran kang COA ang 125 million pesos na confidential funds kang OVP kang 2022, 150 million pesos confidential funds kang Department of Education asin ang 500 million pesos na confidential funds kang OVP kang nagtarikod na 2023. Sigun kay Cordova, tinawaran din daning kopyada kang resulta ang sa ilang investigasyon ng Office of the President, Senate President, pati naman House Speaker. Sa budget hearing, nagbusyon si Castro na hulita na pwedeng isa publiko ang resulta kang investigasyon kang COA, ipapasumpina kang Kamara ang mga dokumento asin resulta kang COA investigation. Mientras tanto, naghagad man sa House Committee on Appropriations ang opisina kan Vice Presidente na iatras ang petsa kan 2025 budget hearing sa August 27 imbes na Webes, August 15 o sa aga, pero ba yung paliwanag manong kudigdi ang Office of the Vice President. Nagapunta sa Pilipinas ang Philippine Olympic Team na napanaban sa 2024 Paris Olympics sa pangayot ni two-time gold medalist Carlos Yulo. Para siya ng pagkabangkikan, magtugpa ang Philippine Airlines Flight 888
Napiglularan ka mga atleta sa Billabong Air Base sa Haling, Dubai. Ang mga atleta sinabatman ka sa mga pamilya simpatilaryos. Entras tanto, si two-time gold medalist Carlos Yulo, tinawan man kang Office of the President di 20 million pesos apor sa nakaparaman sa National Athletes and Coaches Benefits and Incentive Act, Republic Act 10699, ID card halis sa MTRCB, na valid sa good June 30, 2025 as in travel tax exemption sa good June 30, 2028 aliban sa Tiasa. Paliwanag ng Presidential Communications Office, ini para mahiling ka mga homines ang importansya kang pagpali sa sports as in baging angat ini sa kabus na Pilipino na pwedeng baging world champions oras igwasin igwang tiyaga asin man determinasyon. Tulos man nagdiretso sa Palasyo Malacanang ang grupo ka mga atleta kung saan sinabat mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para tawanan nin honra. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:27 ng pag-aaga. Ratsada muna ka mga bareta hali ko dyan sa luwas. Saruang gadan sa bangka ading truck asin tricycle sa Del Gallego, Camarines Sur. Report na yan, halik kay Mike Gravito. Mike. Matubangon yan sa paglapas kang Presidential Decree 1602 o ang Anti-Illegal Gambling Law. Teka muna, garo sa ang headline mo Mike. Sanlian talang detalye mo sa imong report panagod sa may gadanan naman sa aksidente sa bihikulo. Nangyari po dyan sa Manuaan kad Del Gallego, Camarines Sur. Balikan tayo si Mike. Ken. Go ahead, Mike. Matubangon yan sa paglapas kang Yung manggiraray. Yung manggiraray. Sandian ta siguro ang headline niya para sa malino niyang bareta. Mientras tanto, hindi na muna. Line ID kan Philippine Army nakabantay sa posibilidad na extortion activities sa paparaniho na eleksyon na ungunya na election period para sa 2025. Bareta halik kay Maiko Garcia. Maiko. Paparani ng election period as in filing ka sertipiko di kandidatura nakabantay ang AFP sa kabikulan sa posibleng extortion activities ng communist terrorist groups sa ginibong kapiyon sa Bagong Pilipinas. Nabisitan pamayok ang 9th Infantry Division, sinabi ni Major General Noe Alberto Villarreal, Division Commander ng 9th ID Philippine Army, iguana sa indang ginigibong monitoring sa mga lugar na iguaning movement kay New People's Army. Sinabi ni Villarreal na sa mga lugar sa Camarines Sur na igwa pa ning kuta ang pinakadakol subot na movement diyan sa 4th District na halos katakod ang ikatulong distrito kang Albay. Si dati subot na monitoring tactics kan dating liderato kan 9 ID sa hindi pa ining papakusugon. As in, mas madali na mandangon yan kumpara kay ito sa iguana ng kooperasyon ang komunidad. Lalo na affected areas kang may 8PA. Sa ngunyan, patalid kang Pwersa Armada kang Pilipinas sa mga kandidato as in interest groups na bukas ang saydang kampo sa rin man na kooperasyon en kaso igwan ng insidente ng extortion o pangingikil kan mga nice people around. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Ipinahig ni Conchel Nod. Oras siya itong matugang alas 5:30 na po rin pag-aaga. Kung nagkatabay si Junel Cuba, gibuan mo Junel Pagi para sa imong bareta mailusot, ano? Ikanan Junel adjust. Pagkuna kami ma-adjust sa imo. Ikanan mo na adjust sa muya. Hulikan sa ito yung bagong setup ko niyan. Mientras tanto, balikan ta ng bareta halik yung Mike Gravito. Banugod sa sarong aksidente nangyari dyan sa Banuan, Del Gallego, Camarines Sur na may binawian ng buhay. Mike, go ahead. Ang sinapo kan sarong 55 anyos na tricycle driver matapos na ini ang makasabat aksidente dyan sa Banuan kan Del Gallego, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Del Gallego, pasado alas 4:40 nin hapon kasudma kana mangyari ang nasa bitlag aksidente. Binabagta subuot kan sarong Isuzu wing van truck na may plate number AWA 4254 as in pinagmamaneho kan driver na pigbistong si Rosilito, 38 anyos, soltero, residente kan Real, Calamba City, duman sa probinsya kan Laguna,
kana makabanggaan kani ang sarong tricycle na pinagmamaneho kan biktima, driver na pigbistong si Rogelio, 55 anyos, soltero, residente kan Barangay Poblasyon dyan sa Banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur. Sa report kang nagresponding mga autoridad, papasaringon duman sa Tagkawayan, Quezon ang nasambit ng truck kana ang tricycle na pinagmamaneho ni Rogelio na magbalyo sa linya na pinag-agihan kanasambit ng truck asin duman nagkabanggaan ang duwang mga lulunadan. Dinhuli sa kusog kan impact nagsapo din matinding tama sa sayang lawas ang tricycle driver na nahulog sa sementadong tinampo pinagadara duman sa sarong ospital. Alagad siya ang pinagdeklara na dead on arrival ni Dr. Jeffrey James Matos, ang attending physician, asin pinagdara duman sa Santa Rita Funeral Homes sa Banwaan kan Kumadug-Kadog sa Banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur. Mientras tanto, ang truck driver ang tulusman na pinagdara dyan sa Ipatura kan Del Gallego Municipal Police Station tanganing papanimbagon sa nangyaring aksidente. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Thank you, Mike. Yan mga pagriba sa lawas sa sino mga report. Oras ko niyan, mga tugang. Alas 5:22 si pag-aga. Ma-break lang kami at yan. Mapanagos kita ka mga bareta dito po sa Kakampi Network News. Kita po na ang tabianan live sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Lingkunada. Sa 99.3 sa KM Kakampi dyan po sa Partido Area. Pati naman po sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Iborima sa mga kantabe sa via FB Live. Nasubago po makusog si Bagunas kang uran. Wala may bagyo, hultamay ka sabay na duros, pero ngunyan nagkalmado na anda sa tuyang panahon. Maarama kita sa kabuktakan ng balon at yan, sa samuyang pagbabalik. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tuganas, lapas, kakampi mo. Balik na sa mga bareta sa Kakampi Network News. Nagpapasalamat ako dyan sa informal investigation si NBI Region 11 Director Archie Albao na nakaresibi subot ning suhol halis sa Kingdom of Jesus Christ na pigabok na ni Pastor Apollo Kibuloy. Ini ang pigbuyagyag ni NBI Director Jaime Santiago sa sarong press conference sa Kasugma. Alagad paliwanag ni Director Santiago, bako pang formal ang ginigibong investigasyon asin igwapa siyang kumpiyansa ki Arde Albao. Patandaan sa sarong entrevista sa broadcaster na si Armand den YouTube page na Arlene Stone, sinabi kan dating pastoral worker kang KOGC, nagresibi sumot kay Turing Suhol si Albao halis sa nasampit ng sekta. Sinabi kini na igwang koneksyon si Albao kay Pastor Apollo Kibuloy. Siniban kinating Presidente Rodrigo Duterte dawanangan ibinugtak ni BBM si Albao sa pwesto. Bigmul karman kani ang nasampit ng page o kan sinabit ng page na stage raid sumot ang nangyari kalagtalikod na Agosto 9 sa compound kang KOGC bagay na pignigaran man kang NBI Director sa piglinaw na bakong raid ansay ng ginibo kundi ipigserbi ang arrest warrant. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa Radyo Nacional, kinumpirman ni House Majority Leader as in Axi's Party List Congressman Erwin Tulfo na dinulok ini ni Police Major General Romeo Carabat taganing maghagad ng endorsement para baging hepe kang Philippine National Police. Ang payag ni Tulfo kasunod kan sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kinakaulay subot kan liderato kan Kamara de Representantes amang aktibo asin retiradong opisyal kan PNP. Taganing magtestigo laban sa saya asin kidating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinabi ni Tulfo na uminabot ang kahagalan ni Karamat kay House Committee on Operations Chairperson asin ako Bicol Party List Congressman Elizal Dico. Ilampang Dico si Karamat asin sinabihan na nabayo rin bagi ginibo. Erot kani, sinabi Dico, 2 beses nang nakaulay si Karamat. Erot kan 2023 kan ipabisto ini ni Tulfo. Ikinawa sa Town House ni Speaker Ferdinand Bartolo Valdez pilambunan
ang nakakalihis. Tinawan doon ni Tulfo na mayo sa poder kang speaker ang pagbugtak kan PNP chief. Nagsangat na ng diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas laban sa China huliman sa nangyaring pang-iipit ay parang nahaloy sa eroplano kang Philippine Air Force kan duwang sasakyang pang-aire kang Chinese Air Force. Nangyaring insidente bentas ang eroplano kang Philippine Air Force naglulupad sa ibabaw kang territorial waters kang Pilipinas harani sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Kinumpirma ni Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza ang pagkasangat ng diplomatic protest laban sa China. Inot naman pamatikan Lunes ni Foreign Secretary Enrique Manalo na ang gobyerno masangat ng protesta sa pinakabagong mga aksyon kan China. Matandaan, interumpig kunidad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iligal na asin peligrosong aksyon na ginibok ang Air Force kan China na inapod kang Parasyo Malacanang na unjustified asin man illegal. Sigun sa Armed Forces of the Philippines, kang Sabado duwang sasakyang pang-aire kang China ang nagkurusin ng mga peligrosong pagmaniobra asin naghulog pa ng flare sa agihan kan sarong NC-21-2I Philippine Air Force propeller aircraft na nagkukurusin ng routine maritime patrol sa Scarborough Shoal mga badang alas 9 ng pag-aga kanagtalikod na Webes. Dawan nga ni Bayo Manairido sa tawan kan Philippine Air Force sa nangyaring insidente tinawan doon ni AP Chief General Romeo Browner Jr. Nabugtak sa peligro ang buhay ka mga tawan kan Philippine Air Force na nagkukurusin ng maritime security operations sa naog ka mga maritime zone kan Pilipinas. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Alas 5:44 ang oras sa ating unyan. Balikan tayo muna mga bareta sa mga paglibin nato sa luwas. Oversight Committee hearing, luwat na gigibon. Numero kan matinder para magkaigwaling quorum. Dahil sigurado, bareta haliki Maiko Garcia. Maiko. Mayo. Forman na forum ngunyanal dahil taliwat ibabalik ang Oversight Committee hearing. Igdida pagulayan sa mga findings kang WISO Foundation asin Naga City People's Council. Pero sa mga yan, sa mga agendang nasabit, pwede pa dang pagulayan sa ibang bagay, arog kan mga detalye sali sa surat kan dating Vice Presidente. Alagad si Consel Dodit. Saro sa mga konsel na katibaad day nga madagos ang hearing ninhuli sa quorum. Enot naman da kaya na nagsabi sa ibang mga konsyal na day sinauyon sa pag-ehersisyo ng oversight functions asin si iba makondusir na lang daning sa diring investigasyon sa kanya-kanya nindang obitiba. Igwada kaya ning logic ta ano man data pag-investigaran nindaan sa mga sa diri. Timing talaga mga kakampina, diwat ining paghulayan ng siring na bagay. Ngunyan na tapos na ang pagservi ka mga city youth officials. Marumduman kang yaon pa si mga jóvenes o si mga city youth counterparts. Sige-sige ang sidang privilege speech sa kada sesyon na nakikiulay sa mga regular members kansanggudan asin mga city officials na maging transparent dangan accountable ang mga leaders niya to sa syudad Canaga. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Mientras tanto, sa mga persona arestado ni Lulis sa Tupada sa Manuan kan Lupi, Camarines Sur. Report na yan hali kay Mike Gravito. Mike! Maatubangon yan sa paglapas kang Presidential Decree 1602 o ang Anti-Illegal Gambling Law ang sarong 35 anyos na mister dyan sa Banawaan kan Lupi, Camarines Sur matapos na ini ana madakop kan mga autoridad mantang nag-iembelto sa illegal na pagbulang mas bistado sa apod na Tupada. Sa report gikan sa PNP Lupi pasado alas 3 nin hapon kasudma sa Barangay Suok, Lupi, Camarines Sur kan magkondusir kan sa indang anti-illegal gambling operation ang mga tauhan kang Lupi PNP na nagresulta sa pagkakadakop kan sarong alias Alvin, 35 anyos may agom, mayong trabaho, residente kan Barangay Suok sa Banwaan kan Lupi. Na-recover kan mga otoridad sa posisyon kang nasambit ng persona, iyo ang sarong pidaso kan gada na pambulang ng manok, asinan kwarta na nagkakantidad 360 pesos na ginamit bilang pampusta. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News.
Alas 5:47, balikan tali pa mga bareta ko dyan sa Nando Nacional. Uminabot sa kabilugan na 1,367 mga miyembro kan UP Force Army ang na-neutralisa kang Armed Forces of the Philippines pon Enero 1 sundong Agosto 8 ngayon na taon. Sigun kay AP spokesperson Colonel Francel Margaret Parilla, sa sinabitan bilang 1,169. Ang subinuko, 101 ang arestado at 97 na ganan sa wala toong military operations. Nasa 751 na firearms at 237 anti-personnel mines ang nakumpiskar, mientras tantong 165 mga kuta kang rebelde ang nabawi ka mga soldados. Mientras tanto sa kaparehong panahon, 176 local terrorist group members ang nanyutralisa, 124 ang subinuko, 46 na nagadan, asin anom ang arestado. Kabilugan, 166 man armas, asin 21 anti-personnel mines ang na-recover kan gobyerno, mientras tantong 10 kampo kan mga rebelde ang sinakyada asin nabawi ka militar. Kasunod gani, nagapilar ang Puwersa Armada ng Pilipinas sa mga natanapang rebelde na magsugo na asin dagos nang magbalik sa gobyerno. Nakapagtagaman ang gobyerno ng 106 billion pesos para sa 2 taon na pagkaparangkaw sa sweldo kan mga empleados kang gobyerno, sabi kan Department of Budget and Management. Ipinahayag ni Budget Secretary Amina Pagandaman na ang pagkataon ng aumento sa mga empleados kang gobyerno pupunan ngunit na taon sa pagperma niya sa National Budget Circular pati naman Local Budget Circular. Inibasado sa Executive Order No. 64 na pinirmahan asin pinalawas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pariwanag ni Pagandaman, pwedeng gamiton ka mga ahensya kang gobyerno ansay ng personal services budget sa pagkataon ng kadagdagan na sweldo sa saindang mga empleyado ngunyan na taon. Mientras tanto, kaput na kang Pilipinas ang titulo ngunyan bilang Bullying Capital of the World. Inuliman sa kawaran guidance, counselors, ka mga eskwelahan, inasabi ni Executive Director Carol Marquis kan Second Congressional Commission on Education. Sigun kiye, nagluwas ini sa ginibong pag-aadal kan Program for International Student Assessment o PESA. Apora pa sa pag-aadal ka mga Pilipino ang pinakamundong mga estudyante sa Kinaban. Sinabi niya, mayong guidance counselors na nagtututok sa mga siring na problema, inulit na pasado sa probisyon kang Anti-Bullying Act, kay puan may master's degree ang mga guidance counselor. Aktualmente subot, lampas 5 o 5,000 na posisyon para sa guidance counselor ang bakante sa Department of Education. Inulit ka sinabi bang kan Department of Education sa pagod si Secretary Sari Angara na ginigibo na ninda mga paagi para resolbiran ang sinambit ng problema sa tabang kang cabinet cluster. Pagalis sa 200 pesos kada kilo, karagtarikod na bulan, naghuros na ang presyo kang kamatis sa good sa 80 pesos ang kada kilo. Uli kani, nagkapera mga paratanom diman sa Nueva Vizcaya at report na inaapo na sanaan sa mga aning kamatis. Sinabi man ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel Devesa, nakikipagkoordinate na sila sa ilang regional field offices sa Cordillera Administrative Region, pati naman sa Cagayan Valley, Tanganing Mabusisi, na i-report na surplus pasaro sa pinagabagong monitoring kan DA. Nagkakawat ang presyo kang kamatis sa 80 sagod sa 120 pesos ang kada kilo. Tangaling maiwasan ang nakulang surplus sa vegetable harvest, sinisirip kan DA. Ang nagkapirang lugar bilang lokasyon kang agricultural infrastructure. Sa mga lugar kaya may mga key production area, magkaigwa dapat yung tamang post-harvest pati naman cold storage. Inulita ang iba, bayo kani, kaya inaapon ang mga sobrang aning produkto. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Alas 5:52 ang oras gunyan mga tugang. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya gunyan, mga bareta pa magrari sa Lado Nacional. Duwang lalaki na itinutok ng suspek sa Magadan sa salong ambulance driver. Anagadan kan Manlaban, mentras inaaresto kan mga autoridad sa Taguig City kasumang pag-aga.
Nabisto ang mga ini na sila Remark Labarte, 23 anyos, Joe Ride Rider, presidente kan Barangay Western Bikutan, asin Manros Gialal, 34 anyos, kan Barangay Maharlika, pareho kan Taguig City. Sa report kan Taguig City Police Station, alas 2:55 umagaon. Kan mangyaring enkwentro sa Barangay Western Bikutan, erot kani nagkaigwa ng shooting incident sa tubangan kan sarong water station sa Sigul Avenue, San Miguel. Kung sa'y nagadan, si Bayani Rimacha, sarong ambulance driver sa residente kan San Miguel, Taguig City. Tulos man nasusug ang mga sospek. Sa kinakamugtakan kani, pasado man sa ginibong CCTV backtracking asin witness account, ka mga investigador asin tracker teams. Marikas nagpasiring sa lugar ang mga pulis. Takaning arestorong kuta mga sospek, alagad imbes na magsuko ng laban. Kaya nauli sa inkwentro ang operasyon, sagod na binawian ng buhay ang mga ini. Dahil dapat mahadit na naman ang Pilipino sa pagkadara na kulang pagkakautang kanasyon na umilabot ng kunyan sa 15.35 trillion pesos. Sa briefing kan Development Budget Coordination Committee, duman sa Senado, sinabi ni Finance Secretary Rap Recto na nakulang porsyento kang utang halis sa domestic borrowing kaya nag-iikot man lang ini sa Pilipinas. O sabihin kani, kadaklang kang interest binabayadan na mapadalagan sana sa dagdag na ingreso kan o ganansya ka mga namanawaan. Asin napakarayman ang pagpadalagan kan National Treasury o Bureau of Treasury sa paliwanag kan Department of Finance. Nagapagresto ang Department of Health ni bagong 255 na kasong leptospirosis sagud kalagtalikod na Hulyo 21, sagud Agosto 3. Sa bilang, sabi kan DOH, harangkaw ini ng 17% kumpara sa dairis tong 270 na kaso kan Petsa 7 kang Hulyo sagud kang Petsa 20 kang kaparehong bulan. Unang kang Enero, nakapag-registro ng 2,150 na kaso ng leptospirosis sa nasyon, asin 224 man anagadan sa sinambit ng helang. Ang bilang, dagdag pa kan DOH, ababa ng 23% kumpara sa nairistro sa kaparehas na panahon kan nagtalikod man na taon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa politika, pinahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte na bayong interes ang sayang Partido Demokratikong Pilipino o PDP na makipag-alyansa sa partido ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Partido Federal ng Pilipinas. Sabi kan dating Presidente, mas magayon magsulo na sana ang sayang partido kesa magbali sa iba. In kaso magkaigwa ng aberya, mayo man subot intindihon na iba na sayang kapartido. Reaksyon ni kan dating Presidente maparapit sa pagsarong porsa kan ibang mga political party sa rasyon sa partido politikal kang presenting administrasyon. Sa iba pang detalles ka mga barata niya tungkol dyan sa Lado Nacional, pigbuyagyag na kang Department of Budget and Embarrassment, DBM, ang top spenders kan 2024 budget sagud kang Hulyo 30 taon 2024 sa ginibong deliberasyon kang Senate Finance Committee manungkol sa propostong 2025 national budget. Ang top 10 ahensya na iguang pinakahalangkaw na obligation rates iyo ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, National Intelligence Coordinating Agency, Department of Public Works and Highways, Department of Finance, Department of Foreign Affairs, Department of the Interior Local Government, Commission on Elections, Department of National Defense, Department of Transportation, Department of Agriculture. Mientras tanto, ang mga binasunod na 10 ahensya may pinakababang utilization rates. Iyon ang Department of Justice, Office of the Vice President, Department of Labor and Employment, Office of the President, Philippine Sports Commission, Department of Energy, Department of Human Settlements and Urban Development, Department of Migrant Workers, Commission on Higher Education, as in Congress of the Philippines. Sa naging pagtaram ni DBM Secretary Amina Pakandaman, ipiniliwanag ang sekretaryo kung paano importante na antabayanan ang spending patterns ka mga ahensya. Sinabi ni Pakandaman na hinagad niya sa mga nawawalat
na maghabol sa paggastos kan silang budget. Alagad, sabi kan sekretary, para sa 2025 budget, makakasibi ang DBM nin budget proposals may kabilugan 9.2 trilyon pesos. Paliwanag niya pa, dakulang parte ng budget para sa masunod na taon, may gilang regionalize. Oras siya ito kanya matugang iguana kitang 2 minutos na lang antes pagkabot ang oras na alas 6 din pagkaaga. At yan po sa pagkatapos ng sabing break at meron po ang baretang hali sa mga kakamping radyo. Mientras tanto, sa iba pa nitalas ka mga baretang dyan tungunyan, balita pa mangyari sa Valentino. Kaya niya ilutunod ang pagdideklara ng National State of Calamity. Sinabi ni Briones na sa datos ng Department of Agriculture, 285 barangay, 22 na probinsya, 11 riyon, asin 64 banwaan ang apektado na kang ESF. Kaya dahil pwedeng relax lang ang gobyerno asing kinakaya po na ma-action nila. Sinabi niya pa na makakatama nga nasabit ng deklarasyon para mas marikas na aksyon. Asing magamit tulo sa lugar ang silang pundo para o ang calamity fund. Dagdag niya pa, gabos na urig dapat na bakunahan lalo na ito mga backyard racers. Asin na dapat na halaton pa magkaigwa ng outbreak. Asigun pa sa kongresista, apura sa kulang na biodiversity, kakulangan man nin initial na 10,000 na isip vaccine na maabot man sa masunod na simana. Sa mga ultimong bareta niya ito dyan sa Lado National Pamanggilari mga tugang, balita pa sa Lado National, pabor si Senate President Francis Escudero sa bagong estratehiya kang Philippine National Police na lapagon ang mga darakula supplier kan droga imbes ang mga drug pusher as in users sa tinampo. Sa payag sugma, sinabi ni Escudero, halin na dapat tining ginigibog ang PNP para nagkadrakop na ang mga drug lords as in bakula mga pusher as in user ang nasa edang nakasakuti. Pinabandong kan Senate President na punpasara, dapat tilagit na ka mga otoridad ang supply chain. Ulit ang mga sangkap na ginagamit sa pagkibuling siya po, naghahali pa sa ibang nasyon. Kumpiyansa sa Escudero na oras na mag-asir ang estratehiya, baging dipisil na magdaog ang mga supply kan mga droga sa nasyon, asin na marisulta ini, kang paglangkaw kang presyo, kaya madipisil na bakabakal ang mga nagagamit ng illegal na droga. Ini ang Kakampi Network News. Oras ganyan mga tugang. 1 minuto na maglampas ang oras na alas 6 ng pagkaaga. Ma-break lang kami at yan, mapanagos kita sa mga bareta sa Kakampi Network News. Sa may pagkabalik ang tabianan po mga baretang halis sa mga kakamping radyo sa DWEB FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Mga bareta halis dyan sa KM Kakampi Partido, asin man mga baretang tinipon kan BBS FM Sandaga City. Tigli lang yan sa mga baretang amay, ngunyang pong aldaw, na Pierkules na, 14 na kan Agosto taon 2024. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Alidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan na nagkakampi mo pa. Tulong taga Rinconada, asin sarong opisyal kan ayasas kang gobyerno sa Kabikulan, magiging bisita sa gigibon na sesyon regular kan sa ng palalawigan kan probinsya ng Camarines Sur. At yan, alas 12 paghapon. Ang mga nasabi ng bisita yun the Mayor, Jeff Piseño kan Banwa Adabao na kung saan inimarasabi kan Resolution of Commendation, particularmente ang SP Resolution number 3860 of 2024. Sirman si Ensign Wayne Harley Abalia, Philippine Navy, kan La Purisima Nabag Camarines Sur, na marasibi man ng Resolution Commendation o SP Resolution number 3870 of 2024.
isiriman si Second Lieutenant Jemel Reyes Dayupay, Philippine Navy, kan Barangay La Purisima, Nabag, Camarines Sur, na marasibiman kan Resolution Number 3880-2024. Ang nasab ng tulong resolusyon na iduduhol sa mga taga-Rinconada ang pinagpadunuan mismo ni Board Member Donan Roy Oñate, ang top-notcher board member digdi sa Rinconada. Mientras tanto, ang opisyal kan ahensya kan gobyerno na nakabase sa Kabikulan na magiging bisita, iyon si Regional Director Norman Laurio kan Department of Social Welfare and Development Regional Office Number 5 na nakabase naman sa Rawis, Legazpi City. Ang katuyuhan sa pag-imbitar kay Laurio, iyon ang magtaunin orientation dapit sa bagong Department of Social Welfare and Development Initiative na natitulo Panahon ng Pagkilos, Community-Driven Climate Action Proposal. WEBFM, Radyo Rinconada, Kakampi mo, Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, natumuyan partikularmente ni Mayor Ray Political Will Lacoste ang issue sa Danau kan buhi kung saan pag-igwanin problema aron kan fiscal asin na tambak na mga water lily sa saya pa iniipig babasol kan sayan mga kritiko sigon sa alkalde anuman ang mga naginibo o ang naginibo kanang kalis na liderato ni Margarita Aguinaldo asin ang mga kaalyado sacerdote kani kan ang Danau pano nin mga fiscages asin mga water lily. Sigon sa saya, mayo mang naginibo ang mga ni kundi ang magpara ngala-ngala sa daman. Sigon sa saya, siya sana sa mga naging leader kan Banuan ang nagtaya kan sayang pangaran asin pinadanay ang sayang political will. Sigon pa sa alkalde, sa sayang liderato na establisher sa Danau ang ninapod na navigational lanes, secondary navigational lanes, buffer zone, asin ang labi ka-importanteng sanktuaryo para sa mga sira sa Danau, arugan sinarapan, asin tilapia na pamoso ang sendang Banuan. Alagad ang mamundo sigun kay Mayor Lacoste, kan mawala siya kahito sa serbisyo, nagbarli ka na naman ang silang na problema sa Danau kan buhi. Anong naging iboninda? Kan paano na ni-investigate yan? Anong naging iboninda kan paano na ni water lily? Ayo, puro ngala-ngala. Sisay nagtaya kan pangaran, RPN. Sisay naging mayor, digding inimponer ko sa political will ko. Katong panahon, paano na yan investigate? So, na-establish ta. Going navigational lane, secondary navigational lane, buffer zone, sanctuary na-establish ta. Alagad pa. Kawa, pag wala na ako sa serbisyo, hindi ko nagpaparalik-balik. Parte ng mga naging payag ni Mayor Ray Lacoste kan lokal na gobyerno kan Banwa Anabuhi. Sigun sa alkalde kan Banwa Anabuhi, diya nagpapabaya ang sayang administrasyon, ninultas ang unyan, igosin din mga gamit ekipahes na yung nag-asikaso partikularmente sa tambak na water lily sa Danau kan buhi. WEBFM, Radyo Rinconada, Kakampi mo, Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal, yaon sa linya Erwin Pulotoy del Castillo. Magsurumba imbes magdroga. Sarong aktibidad kan PNP Baaw katuwang ang lokal na gobyerno kan Banwa nin Baaw asin ang Baaw Tourism, Culture and Arts sa pagpuon kan Kamuy-an Festival panginginutan kan PNP Baaw katuwang ang lokal na gobyerno kan Banwaan para magsagibok kan aktibidad na aapodong sumba kontra droga. Ini bako lang buot sabihon na ikasarong paragamit kundi sarong aktibidad kan PNP katuwang ang lokal na gobyerno kan Banwa nin Baaw na imbes madara sa mga illegal na aktibidad, ito na sana sa pagsumba. Iniimbitaran man ang gabos ng mga taga-Banwaan nin Baaw, mapaaki man gurang may agom o mayong agom para makisumaro sa naunang bitan ng aktibidad. Ngunyan na pagkaaga, alas 8 nin aga hanggang alas 12 nin udto ang nakatala ang oras sa pagpaparehistro sa covered court kan Banwaan nin Baaw para sa mga gustong magbarali sa naunang bitan ng programa. Asin lokal na gobyerno kan Banwaan nin Baaw sa liderato Mayor Jeff Biseño, may mga pinagtala ang mga papremyo sa mga maparehistro asin sa mga mabali sa aktibidad. Nagsumba ka na, may tsansa ka pang marafol. Asin sa mga sa oras ning alas 3 kang pagkahapon, pupo na ang programa ang sumba sa Barlin National Park kan Banwaan nin Baaw. Para sa Kakampi mo Network News, Erwin del Castillo,
kakampi mo. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Ilamag talang tabi kakamping June, an updated travel advisory particularmente na sa temporary road closure katungod kan kapistahan dyan sa Banawan na Baaw. Ngunyan Agosto 14, 2024, saradon tinampo pasirang sa Baaw. Alas 8 nin pagkagas, alas 8 nin pagkabangi, Agosto 17, sarado. Alas 7 nin agas, alas 12 nin uto, asin alas 6 nin pagkapon, hasta alas 12 na nin matanga. Agosto 18, alaunin magaon, hasta alas 12 nin matanga. Agosto 19, alauna man granin magaon, asin alas 12 o aga, asin alas 12 nin matanga. Agosto 21, sarado, alas 3 ng pagkahapon, hasta alas 12 nin matanga. Asin sa Agosto 23, 2024, sarado ang tinampo palaw sa Baaw, pun alas 7 nin pagkaga, hasta alas 8 nin pagkamagi. Ang mga motorista, mga bihikulo, ang pwedeng mag-agi sa may parte kan Maharlika Highway. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Yan tabi yun ng mga barata halindi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Beno Dusena. Good morning. Network News. Kakampi Network News. Salamat Benny mga bareta dyan sa EBFM sa Rinconada. 17 makarampas ang oras na alas 6. Paghaling Rinconada, lumari kita sa partido area. Ramon niya mga baretang hali sa KM Kakampi Partido. Kay baran naman si Manager Frank Sotero. Frank. Kamping Juni ng mga baratang tinaripon kikadigi sa partido area. Dahil mangyayari sinasabing three-cornered fight sa Banuan kan San Jose Cabaret Resort sa kargong alkalde pag-abot kan eleksyon na sa basunod na taon. Ilan pagtubod ay sintinawala doon ni dating board member Baybay Pacabara pambato sa kargo alkalde sa Nasbita ng Banuan. Ang pahayag gilibo kasunod naman kan pidapalataw kahit ibong na lado na nagkakabaragaan na sinmabaranggaan ang grupo rinda. Kabali na sila dating alkalde Tony Chavez, incumbent Mayor Gerald Peña sin sa iyang grupo. Sa pag-ulay kay Pacabara kasudma, tinaw na doon kay na nagkaulay naman si Danny Chavez asin inasigurar kay di ang suporta sa iya kasabay naman kan asigurasyon na mayon yung plano maglaban ngunya na eleksyon si dating alkalde Tony Chavez kasabay naman kan pagpalis kan grupo asin suportador kan Familia Chavez sa grupo din Baybay Pacabara kasabay paman kan subot dagi na asigurasyon man kan Chavez sa mismo kay Congressman Elry Villafuerte na pabayo kan Team 1 Kamsur. Uyan si dating board member sin pambato sa kargo alkalde kan San Jose Baybay Pacabara. Hindi po ko niyan, hindi po yan ang gibong ko pa ako mayor. Pero sana po talaga, sa ulay mo na ba yung sabi ko pati kung kita pati magsuway, naganaya ko din, yung mayor na yun. Nakatuko ko niyan. Pero ako ko na pali ako saro. So, chances are, kaya ako yung masabi sa panuhaan. Ulay mo na ba yung sabi ko pati. Sabi sa pati, hindi yung kumalapan na sa sa'yo. Una kaya pa din sa kuyang budget mo niya. Paartikel managin pahayag di dating board member asin dyan pambato sa kargo alkalde Baybay Pacabara. Entre tanto, radyada na kan mga barata report gikan sa panginibang Radyo Patrol Reporters sa 9th Infantry Division ng Philippine Army por seguido da Bacum Binsera ang natatadang guerrilla front sa Bicol Region. Detalles kan barata, Rene Aureliosa. 9th Infantry Division kan Philippine Army porsegido na mga kumbinser ang uri at natatadang NPA guerrilla front sa Bicol. Pinagapayag ni Major General Luis Alberto Q. Peñafiel, Commander ka 9th Infantry Division kan Philippine Army na porsegido ang mga kasoldadusan kan gobyerno na makumbinser ang mga natatadang NPA guerrilla front sa Bicol Region na magbabalik lubnan sa gobyerno. Ginibo na kapiyan sa bagong Pilipinas kasudma sa Campo Elias Rangeles sa Banuan kan napili Camarines Sur. Pitugikan sa walong communist terrorist group sa Bicol asin ang nabungkag sirarom kang administrasyon nga Ferdinand Marcos Jr. 2,174 membro kan na communist terrorist group o CTGs ang na-consign sa sentang New People's Army o NPA ang nagadan. Sobra man sa gato sa na-arestar 48 nag-surrender mientras que nasa sobra sa 1,500 na membro kan New People's Army ang nagbalik loob asin sinusuportaran kan 9th Infantry Division kan ng Philippine Army. Sering man na nagkaigwaman
unang kaigwaman ang 9th Infantry Division nasa 136 na encuentro. Asin na operasyon kontra sa Communist Terrorist Group na kung saan 10 ang nagkaigwa din na major operation. Mientras tanto, pinaggiras pa ni Major General Peñafiel na kadakol na programang gobyerno na nag-aalat para sa mga Jubilees Army na masurrender. Kaibanan na nagdianin sa Comprehensive Local Integration Program o ICLIP ba? Pagkaon ni na assistance gikan sa DSWD, training gikan sa TESDA, asin na livelihood assistance gikan man sa Department of Labor, sa Department of Agriculture. After ID, papaiwasan balindaan sa indang kampanya sa mga eskwela geographically isolated and disadvantaged sa areas tanganing mairayo ini sa influensya kadbaga rebelde. Para sa Kakampi Network News, Rene Orellosa. Ihatrastado sa iba pang barata sa Liberasyon ken Town Fiesta sa Banwaan kan Tigaw nagidag matrangkilo sigun sa suspend kan Philippine National Police detalles kan barata ni Loriana. Maayamandani anong mga nangyari na unang incident, programan ang forward incident sa selebrasyon ka nakaaging kapiestahan kan Banwaan ng Tigaw Camarines Sur. Hindi man na naging sumada kan PNP Tigaw sa sinambit na katatapos pa sa ng okasyon. Sigun kay Police Captain Dave Bolieras Jr., Deputy Chief of Police kan PNP Tigaw, sa entrevista kang kakampimyos kasugmang pagkaga. Subot sa kabilugan na naging matangkilo asin matunidong ang sinambit ng okasyon at kung saan igdigwa subot ni na halos aron semana naman dahil ng mga aktibidad na pinagtibo alagad yung busman subot ng mga inimatang kilo. Alagad itigpahayag pa ni Captain Olieres na siring kanibang mga piyestahan na mga banwaan o mga lugar may mga nagpapasaway mga giraray na mga nakatumar o ruglanin ang guwalit sa Taranta, partikularmente ka nakaaging disperas ng bagi. Sigun digdi intero man subot na nagkasirbotan sa indang personae sa pagresponde sa mga apod sa sainda kung sa ina may mga nagpapasaway na mga burat ang mga ini sa inda man na pinagpahingaluan na simping paumayan sa indang hipatura iyan tanto sa ibong kaindi o sa katakot pa man kini pigpahayag pa ni Captain D. Bolieres na dakula man ang sa indang pasasalamat sa mga naging katabang ninda sa pagmantinil kan tranquilidad sa indang Banwaan sa nakaaging aktibidad kung sa ina yaon ang mga personahe kaya na Philippine Army, particularmente ang 83rd Infantry na nakabase sa barangay Mabalud-Balud, siring man ang 2nd Provincial Mobile Force Company na yaon man nakabase sa barangay Karaykayon, pati naman ang mga barangay Tanod, asin man ang iba pang mga force multiplier na nag-arasod-asod na maging matuninong asin matangkilo ang sinabit ng mga okasyon. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Akuman, Sini Loriana, Marinaga. Ihatrastado pagtugdo kan tinambak public market extension pinuna na gunya na bulan na detalles kan barata Dads Prado. Formalmente naman na pinaunahan ng bulan na pagkakonstruer kan tinambak public market extension sa barangay Filarca na sa mga proyekto kan na gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pamamayan ni Governor Luigi Villaperte para sa mga namamanuang kan tinambak. Ang sinabit ng proyekto dahil man may tatao kung mayo ang suporta asin espersos kan mabuot, mahiguson, totoong leader, asin ama kambanawaan, Attorney Roel Briusotoy. Ang proyektong nasambit na maging paagi na mas lalo pang mapapamaray ang pagtaon ng serbisyo sa mga namamanuaan. Basado pa sa informasyon lao, manadakol pang mga proyektos, ang maarbot para sa panagos na pag-uswag kan banawaan sa pagikan na tabang siniguskan sinabit ng alkalde. Pinasalamatan man kan LGU Tinambak si Governor Luigi Villaperte sinuli sa panagos na pagtaon ng mga proyekto sa banawaan kanilang bak na kapakipakinabang kung saan nabibenepisyaran ang mga tinambakinyos. Para sa Kakampi Monitor News, Dads Prado, Kakampi mo. Kakamping June, yan ang mga baratang tinaripon kikaligdi sa partido area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Frank. Yung mga pagribahan dyan sa KM Kakampi Partido. 6:25. Pag-ali partido, balik kita sa Naga City. Isunod na mga baretang haliban sa BBS-FM Naga. Kay balang dyan si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi Kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS-FM Naga. Inawan doon ka 9 Infantry Division kan Philippine Army
Jan sa Kuta Elias Angeles tinangis sa Pilik Camarines Sur anda dakulang papil kan mga namamanwaan sa mga akomplismento kan kasoldadusan sa Riyon Bicol. Ipinagpayag ni Major General Noe Alberto Q. Piñafiel kanda Philippine Army Commander kan 9 Infantry Division sa sentro kanda gabus sa subot na sa indang mga akomplismento anda tabang kana mga namamanwaan na kung saan mayo subot anda mga namamanwaan dipisil na manggana sa saindang kinakaatubang na laban urog na salado kan insurhensya sa intirong Kabikulan. Dagdag pa kani gabus na mga government initiated encounters and subuot yaonan suporta gikan man sa mga namamanwaan o sibilyan. Sigun pa man kay Piñafiel, dai subuot magiging matrayumpuan sa rong combat operation kon mayong kooperasyon gikan man sa mga namamanwaan. Mantang ipinagpahayag kaniya nagrabe ang suporta kan mga local chief executive asin mga local government units kabali na ang mga national government agencies sa saindang mga lakdang urog na magkaigwa kan pinag-aapod na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict NTF o LCAF. Igwaman subuot ninda tinataong all of nation approach pagkatapos subuot sa mga community support program kana mga kasoldadusan digdi naglalaog ang local government units asin ang Department of Interior and Local Government o DILG sa saindang Retold Community Support Program RCSP. Nadadarahon ang mga serbisyo sa manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno tanganing hilingon asin tawanan atensyon ang mga problema sa laog mismo kan barangay o sarong komunidad. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Ana Naga City Bicycle Board mabugtak mandanin libreng charging station para man sa mga e-bike para mainganyara na gamiton ang mga alternatibo asin na malinig na transportasyon. Ini ang pinagtawan doon ni Buboy Hernandez, ang coordinator kan Naga City Bicycle Board sa kamauutan ninda na magbukas nin libreng charging station para sa e-bike asin mga scooter. Tinawan doon kan Naga City Bicycle Board na masa may inganyar pa ana publiko magamit nin mga alternatibong transportasyon tigma mauot na makakatabang sa kalinigan kan kapalibutan urog na kan duros. Daipaman pinagdetalye kan grupo kung saan ibubugtak ang libreng charging station para sa mga e-bike asin iba pang mga e-vehicles sa laog kan siyudad ni Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga tagadigdi sa laog kan siyudad kan Naga, padagos paman giraraya ang mga kaakian asin mga kababayan na nakakamati nin pag-aabuso sa laog kan siyudad. Sa record na ipinagpresentar ni Agaton Pahardo, ang presiding judge kan family court sa laog kan siyudad kan Naga, may na-record na 36 na kaso kan violence against women and children, 76 na kaso kan pandulugos asin 78 kaso kan pinag-aapod na child trafficking. Nakakamundo ang baretang ini na nakaabot kay Konsyal Gel Abunal Gumis nasa iyaman na ibiniklad sa laog kan regular na sesyon kan sangguniang panglunsod kan siyudad Kinaga kasudma. Gusto niya subuot na matuldukan sa mga paagi kan ordinansa asin prosopisto na sambit ng bagay. Kabali naman sa prosopisto ni Konsyal Gumis, iyo ang pagpapatindog kan Gender and Development Office na siyertong mataunin gender responsive plans and program asin na pagkakaigwa kan pinag-aapod na plantilyang posisyon para man sa BEWC des. Dagdag pa kan Konsyal na bako lang sana ini sa mga numero kundi mga totoong tao ang nangangaipuan na tawanin proteksyon laban sa pangaapi sa mga kababaihan asin man mga kaakian sa laog kan siyudad ni Naga.
Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Naga River bagsak sa pirang parametro ni na sampling kanda DNR Senro. Boyet Paderes sa detalye. Nagbagsak sa pirang parameter sampling kan Department of Environment and Natural Resources ang Naga River. Ini ang napag-araman kay Marvin Sagon, Environmental Specialist, Airshed Management Division kan Naga City Environment and Natural Resources. Urog na sa technical coliform, mga ating hali sa tao na iniapon sa salog, oil and grease na ati sa mga kakanan, mga hotel asin mga harong, and oil hali sagun sa karne asin phosphate hali sa fertilizer kan masitas na kung may bugtak sa tubig, nagpapaluya o nagpapabagal sa mga living organism na nasa salog. Kung mapapabayaan, pwedeng maglalapan kondisyon. Saro sa water treatment facility ang makakatabang na maina ng paghandal sa Naga River. Naisip naman ang dredging, alagad ini pwedeng makapekto sa ecosystem, orog ng may mga living organism na bubuhay. Saro sa mabisang solusyon, ang pagkipagtabangan kan tao, orog na mga naka-star sa gilid kan salog, na maging responsable dahil magparaapuning ati, basura sa salog. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, OCD Bicol sisiguraduhon na magiging salbado ang bilog na durasyon kan Peña Francia Festival. Daryl Banya sa detalye. Inasigurado kan Office of the Civil Defense Digdi sa Bicol na magiging matriumpo ang selebrasyon kan Peña Francia Festival 2024. Sa pahayag ni OCD5 Regional Director Claudio Yucot, sinabi kay nila nagkikipagtabangan ang sa indang opisina sa Simbahan Katoliko, asin man LGU para maasigurar na magiging salbado ang bilog na durasyon kan selebrasyon kan kapestahan. Nagtutubod si Yucot na magiging magayon ang daralagan kan aktibidad ninhulit na inisarong plan event. Mala ang subot sindan in incident command system asin susuportaran ang lokal na gobyerno tangarig na maipautob ang tultul na o ang sa indang ICS. Sinabi kay na preparado man sindang magtabang in kaso magkaigwanin da ipiglalauman na insidente sa panahon kan event o na kung may mga nadadanyaran. Pwede man indang i-activate ang manlaylain na cluster, arugan uniform services, DOH asin ang DSWD para sa pagkakan, asin man International Humanitarian Assistance Cluster. Meron tumalaag man sindan ninduang tao sa Emergency Operations Center, asin anom na standby incident command system personnel. Pero digdi, ang gabos na aktibidad, susubaybayan subot pagkagikan CCTV, radyo asin man ibaka. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banya sa Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bilang kan NPA sa Bicol kakadikit na sigun sa 9 na ID Philippine Army. Boss Oka Isminda sa detalye. Pinagkakumpirmar ni Major General Alberto Piñapiel ika-18 pamayukan na 9th ID sa Pili na kung saan inisubuot sa iyang nakalap na impormasyon. Kakadikit na lang ang bilang kan NPA igdi sa Bicol asin ini ang nagkaaralan sa nasubot sa mga inot na operasyon. Sa ngunyan, sinasabing bilang kang NPA ang pinaghihinguhan na magkabalik loob asin madanyera na ang magbuwisin puhay tangan isubot na maging normal ang sa indang pagpuhay bilang Pilipino. Di na po lalabas ng 50 ang tao niyan. Kaya po, di naman namin binabalak na talaga sa isang armado. Holistic ang approach namin. Meron kami tinatawag na focused military operations at mabigat din po ang aming approach doon sa CMO, Civil Military Operations. Kakibat din po nito ay yung mga CSP namin sa lugar. Ito po yung pag-dismantle din ng mga political infrastructure na tinayo ng kalaban sa mga parang pag nawala Partiyan ka naging pahayag ni Piñapiel sa pakikipaghampang sa mga taga-bidya sa kapihan na pinagkipo kasugma dyan sa 9th ID Philippine Army.
Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata, an oversight committee hearing iyo ang tamang lugar para man pag-urulayan asin na pakarayon an sala sa konseyo digdi sa laog kan na siyudad Canaga kun Iguamanda. Iyan ang pahayag ni Dudit Beltran. Ipinagpahayag kaniya na pinaguhurot na parting kapangyarihan na asin pangsyon kan konseyo. Iyo ang oversight asin na tigahagad kani. An oversight committee hearing iyo ang tamang lugar para manda digdi paapudon ang mga department heads asin manda himayon kung totoo o dai ang issue na tiga-bintilara sa lokal na gobyerno kan siyudad Canaga. Sinabi kan konsyal na maninigo sa nanga ibalik ang oversight committee hearing orog naman tamay mga dapat sindang simbagon sa mga kaaputan kan mga taga-Naga na haloy na nindang pinagahagad. Liwat na mabuelta ang oversight committee hearing ngunya na aldaw Agosto 14 para tukaron ang mga issue asin para man masimbagan ang haloy ng kaaputan kan mga taga-Naga. Si Dudit na andal na dai na makabalik pa sa konseyo kan siyudad Canaga uli tasaro siya sa komite di Tukaw asin disilensyo sa laog kan sanggunian panglunsod kan Naga. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampimon Network News. Jonel Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, BBS FM, and sa ibayato mga pagriba sa mga kakamping radyo sa sa mga bareta. Oras ngunyan! Alas 6:37 na po ni pag-aaga, mabalik tulos kami at yan para sa mga ultimong bareta. Digdigilala yan sa... Ini ang Kakampi Network News. Network News. BBS FM. Kakampi Network News. Network News. Tubalas, lapas, Kakampi mo. Ang Camarines National High School na si Sulficio Alperes. Naghahapot kaya si Principal Alperes kung anong mangyayari kung minor de edad na estudyante ang manadakop na nagbalga sa jaywalking ordinansa kung daini aram kan sa iyang magurang o kan sa iyang guardian. Nilurikan ni sinabi ni Kagawad Di Rosario na dapat paiwason pa ang diseminasyon na manugod sa mga nakaparaban sa sinambit ng ordinansa tangaling masabutan na waray maging ka mga estudyante nakadaklan bakuban taga-Siyudad Canaga partikularmente sa Kalaban Campina Francia Avenue kung saan mumugtak ang campus kang Camarines National High School asin sa MT Villanueva Avenue ang annex ka na sinambit ng eskwelahan. Mientras tanto sa lado man ni Police Colonel Erwin Rebellion, Pamayo Canaga City Police Office, mas lugod papahiwason ninda ang diseminasyon sa mga eskwelahan manungod sa sinambit ng ordinansa sa jaywalking tanganing mas maintindihan ka mga estudyante asin maipaabot kan sa mga magurang ang mga sirkumstansya kung sinda manadakop na nagbalga asin papatawa ng mga pinalidad. Sa iba palitalas ka mga baratan jatong unyan, Pigadauman dakol na BIF ang maabot sa Siyudad Canaga asin sa probinsya kang Camarines Sur katakod kan panagadang na Piña Francia Fiesta sa basunod na bulan. Kabari sa pigadauman na maabot na ang mismong PMP Chief na si Police General Romel Francisco Marbil. Si Marbil, pigadauman na maabot sa Piña Francia Fiesta sa mismong aldaw kan fluvial procession kung saan pigadauman man ang pigapagampangan kanin sa mga halonggan opisyal kan PNP sa Bicol para sa command conference. Maayong ang plano mag-overnight si Marbil susug sa impormasyon sa Naga asin babalik tulos duman sa Metro Manila. Mientras tanto kumali pa man sa pigadauman na maabot sa Naga si Senador Ronald Batud de la Rosa tanganing panginutan ang gigibon na groundbreaking kan
Plaza Quezon na nakatalaan na parang gabaon sa maabot na Oktubre pagkatapos na kan Piña Francia Fiesta para tawandalan ang redevelopment kaini. Dinuli kani ang presenting Plaza Quezon ultimo ng gigibuan kan military parade ngunya na taon asiniba pa mga drakulang aktibidad kan Piña Francia Fiesta linulita sa sunod na taon iba ng lalagon kan plaza ang mahiling kan publiko si De La Rosa. Iyo ang nagtagaman ni dakulang pundo para sa silambit ng proyekto sa pagbabago kang Plaza Quezon sa Naga. Balita na sa ruwas kang Pilipinas, ngunyan. Inideklara na ang African Centers for Disease Control and Prevention ang monkeypox bilang public health emergency naman sa Africa. Sigun sa grupo na hadit sinda, huliman sa marikas na pagkuriat kang helang. Magalip apun kaya kang Enero, lampas ng 13,700 ansay ng nairistrong kaso kung sain igwang 450 na nagadan sa Democratic Republic of Congo. Nagwarakman na nasambit ng virus sa kadakol pang nasyon sa Africa, arog kan Kenya, Rwanda, Burundi, asinman Central African Republic. Nagpatalid man si African CDC Head Jen Casilla na oras na day natawalan ng tulos na atensyon ba dipisilan ining makontrol. Sarong mainit na Heroes Parade ang ilatag niya aldaw para sa Team Philippines sa matrayumpong pagkakapulit ng medalya alis sa 2024 Paris Olympics. Isasarado na kadrang parte kan tinampo sa Manila na base rin venue kan na parada. Bapo ng parada sa Aliw Cheaters sa Manila kung saan babagtasong gani ang Roas Boulevard. Masiko ang parada sa Padre Burgos Avenue, pasiring Taft Avenue. Tiga balik talita baka maghabol ka mo naman sa kuyan sa parada. Mainutan sa parada si Gymnast Carlos Adriel Yulo na huminakot ting 2 bunaw na medalya sa Paris Games. Mabaliman si The Baxter Nest Dipitisyo asin Ira Villegas na pareho suminuntok ng bronze medal sa kanya-kanyang division. Ang Team Philippines nag-abot na kasugma kung saan nagdiretso sa Palasyo Malacanang kung saan mismong idinuhol na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang saindang mga insentibo. Kabali si Yulo na nag-isibin ng 20 milyones pesos. Iyan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Kunyang pong adlaw na Biyerkules. 14 na po kang bulan na Agosto taon 2024. Mga bareta sa Nerdaan Tubiaran sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Rinconada, sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, asin man 91.9 BBS FM sa Naga. Ang tabiaran makita via FB Live sa pagkarang mga nakatulong niya sa pagkatulog ng mga bareta. Asin bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Hari po sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Sikan palma kaibanan ko sa lado teknikal ako si Jun Bernas. Thank you kasi na pagkatabay sa kun sa masunod niya itong pagkatuning amin ng mga bareta. Baretang on-air, online, digriyan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu.